Saldico, pinapauwi. No, tinaningan na din si Saldico. Nako, yan. O, umpisahan ho natin, mga bossing, doon muna kay Pulong. Yung paulit-ulit nabanat ng mga DDS, mga kababayan, walang kamatayan, nabanat ng mga DDS. Balik na naman po sila. Drug test na naman ho, mga kababayan, anak ng tinapa talaga. Kailan kaya ho matatapos itong paulit-ulit na drug test nila? Ano? Banat na naman ni Pulong. Ito ho kasi, mga bossing, nagsimula ho ito, mga kababayan, doon sa pagpapalit po ng House Speaker. No? Nag-umpisa ho ito sa pagpalit ng House Speaker at hindi ho yata gusto ni Boss Pulong, mga kababayan, yung bagong House Speaker. Siguro ang gusto niya, siya. Dahil nga po rekomendasyon ng Vice Presidente, Boss Pulong na aking kapatid, ikaw ay tumakbo bilang House Speaker. Kaso nga lang ho, mga kababayan, kung tatakbo man si Boss Pulong, mga bossing, ay nako, sino naman po ang boboto kay Boss Pulong, mga kababayan? Wala, iilan na lang po ang natira, 80, pinakamadami na ho. Pinakakonti, 30, di ba? Boji D ang naging bagong House Speaker. At ang sabi nga ho ni Boss Pulong, mga kababayan, wala na daw pong iba na naglagay dyan o pumili, kundi daw po si Sandro Marcos na anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes, baka nagad siya. Akala iurungan siya. Rest back agad. Si Sandro, ano sabi ni Sandro, mga kababayan? Gawain mo yata yun nung presidente ang tatay mo. Di po ba? Rest back agad na matindi. Gawain mo yata yun nung presidente ang tatay mo. Medyo natahimik na ho si Pulong. Ngayon, mga kababayan, eto na naman panibagong rest back ni Pulong, mga bossing. Ano daw? Pulong Duterte, binanatan si Sandro Marcos, magpa-drug test kayo ng daddy mo. Balik sa umpisa, mga bossing. Balik sa umpisa. Sabi ko naman sa inyo, laging ganyan po. Nongga-nongga lang po yung mga DDS. Nongga-nongga lang po yung mga Duterte, mga kababayan. Kapag sukol na, pag ipit na, kapag rineplyan sila, niresbakan sila, back to basic. Drug test na naman. Pulong, alam mo ba na nagpa-drug test ang Pangulo? Bago manalo ng pagka-presidente, bago palitan ang tatay mo, nagpa-drug test na yan. Si Vic Rodriguez pa nga ang nagsabi, ito po yung drug test ng ating bagong presidente na si PBBM po. Di ba? Si Vic Rodriguez pa naghawak ng gano'n, no? Sabi niya, ito po yung drug test ng Pangulo. Pangalawa, meron na naman inulit. Pangatlo, yung mautog na ho nila, mga kababayan, yun na naman. Drug test na naman daw po ang sigaw doon sa mautog. Naalala nyo ho? Sinoplak agad yung tatay ni Pulong ng PIDEA. Ano sabi ng PIDEA doon sa tatay ni Pulong? Ay nako, wala pong katotohanan yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Wala nga po sa listahan namin Wala nga po sa listahan namin si Presidente Marcos para sabihin ng dating Pangulo na nagdodroga ang ating pangkasalukuyang Pangulo. Sabi ni Lecot, analista, hindi lang napagbigyan ng kahilingan niya, impeach na si BBBM. Sabi po, kay Luis Chavit Singson. Luis Chavit Singson, mga kababayan. Sabi ni Blood Knight, di ito nakakatakot, promise. Talaga lang kahit anong gawin mo, pang stem cell, di mo na ma-reverse ang kamatayan mo. Magbago ka na. Uy, sino huy? Si Chavit. Si Chavit. Ano po? Ano masasabi nyo dito, mga boss? Balik sa dating gawi. Na naman drug test na naman mga kababayan. Wala na bang bago? Di ba? At si Sandro Marcos pa po, yung sasabihan niya na magpa-drug test. Samantalang mga bossing, yung tatay niya, nung panahon ng nanunungkulan, ano ang sigaw ng mamamayang Pilipino? Magpa-drug test ang dating Pangulong Duterte. Kahit isang beses mga kababayan. Kahit isang beses,
wala pong ginawang pagpapadrug test si Boss Pulong, mga bossing. Si dating Pangulong Duterte with matching pagtatanggol pa ni Roque. Di ba? At eto, mga kababayan, ngayon napag-uusapan din yung pangalan ni Boss Pulong at yung bayaw niya na si Mans Carpio. Ano sabi? Dawit yata doon sa magnetic lifter, mga bossing. Di ba? Dawit yata doon sa magnetic lifter, mga kababayan. Tapos ano sasabihin? Magpa-drug test si Sandro Marcos. Kung pagtatapatin niyo po yung bakbakan nitong dalawa na ito, mga bossing Chief Amoser, mas pupunta ako kay Sandro eh. Bakit to? Marespetong sumagot. Di ba? Marespetong sumagot, maayos sumagot, pero may kurot, may hapdi, mga bossing. Hindi kagaya nung sila Baste Duterte, ang banat lang ho naman ng mga DDS at mga Duterte, uy si Charis, uy si ganito, uy kamukha ni Charis. Pag nireplyan sila ni Sandro, baka sabihin, ikaw naman, maka-Charis ka naman, ikaw naman, kamukha mo naman si Max. Mas masakit po yun, mga kababayan, di ba? Lagi ko kayong i-update dito, ha? Dito sa usaping Pulong at si Sandro Marcos. Kahit po ganyan, babata-bata si Sandro Marcos, may tapang. Pumapalag. Di ba? Hindi kagaya ni Baste na matanda na nga yung hinamon niya, boxing-boxing pa nga ang gusto niya. Wala din ho, mga kababayan. Umalis pa, tumakbo pa, tumakas pa. Nag-alabarbe pa ho. Di ba mga bossing? Alisin na natin ito. Lagi ko kayong dyan. Lagi ko kayong update dyan, mga kababayan. Ngayon muna, asan pa ba tayo? Dito. Kay Cheese Escudero muna tayo. Si Cheese, mga bossing, naku, napaghahalataan si Cheese. Kung ano-ano kasi sinasabi. Kung sino-sino kasi ang tinuturo. Hindi ho kagaya, mga boss Chief Amoser. No? Hindi ho kagaya ng iba na, wala, tahimik lang. Sige, patunayan ninyo kung ano yung sinasabi nyo sa akin. Nalaban sa akin, patunayan ninyo. Si Cheese, eto, nagtuturo. Martin Romualdez na naman daw ho. Sabi, ni Boss Cheese naman, mga kababayan, ang bilis naman nilang i-absuelto si Speaker Romualdez. Paano hindi i-absuelto, boss? Lahat naman ng paratang, puro paratang lang ho. Panay ganun at paulit-ulit lang ho. Di ho ba, mga kababayan? Paano papansinin yan? Di ba? Nung mga nag-iimbestiga, paano papansinin yan? Doon, yung sa Diskaya, ano ginawa ng Diskaya? Sabi ng Diskaya,